tayo makakain ngayon. Mahina kasi yung benta. Ayos lang yun na. Wala naman tayo magagawa. Sensya ka na pabigat pa ako sa'yo. Hindi, inay. Huwag ka magsalita ng gayaan. Baba, saan yan sa'yo? Dok, kamusta ang nanay ko? Medyo na kita wala na sa nanay mo at kailangan siya maperahan sa matagal panahon. Ngunit malaking gastos na pera mga dito. Gawin niyo po ang lahat ng makakaya niyo para gumaling po ang nanay ko. Sige, huwag ka mag-alala, Iha. Gagawin namin lahat ng mga kaya namin. Jaylin, anak ko. Huwag ka nang mag-alala. Ayaw ko nahihirapan ka ng ganito. Inay, hahanap ako ng paraan para gumaling ka agad para maoperahan ka din. Diyan ka pala? Kumusta ka na? Okay lang. Pero yung ng nanay ko, alam na. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng pera. Oo, ito nga, naiintindihan kita. Ang mahalaga yung malusugan ni Aling Luisa. Okay lang. Hahanap ako ng ibang trabaho para sa opera ni Inay. Wala na akong ibang maaasahan kasi wala kayong pamilya dito. Alam mo, Iha, meron ako nakikita magandang potential sa iyo. Ano po yun? Ka, maaaring maging isang bitin ka. Sakit lang, at syempre, malaki ang kita mo, magiging maayos ang buhay ng pamilya mo. Ano po bang trabaho yan? Madali lang naman ito, tuturuan kita para matulungan ang magulang mo. Sige po. Magaling, Iha. Bukas na bukas, ipapakilala kita sa mga customer. Wag po! Wag po! Wag po! Bakit gusto mo ng pera sa tawag sa... May rereklamo po ako sa Mr. Garay. Meron po siyang trabaho ang illegal na inaalak sa mga kababaihan. Asa mo talala na si Tino? Tama ang pinitang mo tutulong. Paano kaya kung yung mag-undercover tayo sa bar, tapos hintayin natin si Mr. Galay na mag-alo kay Lady. Tapos pagkatapos na, hoodie na naman siya. Sige, ayos yun. Kasi, Miss, may naisip kami plano na makakatulong sa atin para mahuli yung nireklamo mo. Ano po yun? yung plano po ay mag-undercover po kami talaga sa bar na natagpuan niyo si Mr. Garay. Tapos pag nakita na kayo, huli namin siya. Sige po. Pare, may babae kong malungkot. Puntahan natin. Baka kailangan ng pausap. Di pare. Yung, pag nag-iisa ka at malungkot ka, Wala akong may iniintay lang po ako. sakit daw. Wag po! Wag po! Hindi! 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 Ulit ka, ulit ka. Anak!
salamat sa tulong mo. Dahil sa iyo gumaling na ako sa sakit ko at unti-unti na tayo nakakabangon. Kamusta ang nararamdaman mo ngayon, Raylin? Medyo okay lang naman po. Parang bumabalik po lahat. Parang nasa likod ko lang po siya palagi. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Normal lang po na maramdaman mo yan. Ang pagbalik ng mga alaala ay isang bahagi ng proseso ng paggaling. Pero importante pa rin na maunawaan mo at matutunan mong harapin ng mga yan. Hindi para makalimot, kundi para maunawaan at mapawi ang sakit. Ang hirap po, parang hindi ko po kaya. Palagi po ako natatakot. Hayaan mo lang na ilabas ang iyong nararamdaman. Minsan po, nakikita ko pa rin po siya. Yung mga mata niya, yung ngisi niya, parang nakakatakot pa rin po. Ituon natin ang pansin natin ngayon sa iyong nararamdaman. Ano ba ang nararamdaman mo kapag naiisip mo si Mr. Garay? Takot, galit, inis at hiya sa mga ginawa ko. Wala kang dapat ikahiya, Raylin. Ikaw ay biktima. At hindi mo kasalanan ang nangyari. Ang ginawa mo ay yun ay para sa iyong pamilya. At iyon ay isang napakalaking sakripisyo. Pero parang may kulang pa rin po. Parang hindi pa rin po ako okay. Ang paggaling, Raylin, ay isang proseso. Hindi yun minamadali. Yan ay hindi yan nangyayari sa pangmagdamag lamang. Pero sa tulong ng mga therapist at sa tulong ng iyong pamilya at suporta mo sa iyong sarili, alam kong gagaling ka rin. Unti-unti mong tanggapin ang mga nangyari. Mayroon tayong teknik na pwedeng makatulong sa iyo upang ma-manage mo ang sakit at galit na iyong nararamdaman. At matuto ka rin mahalin na tanggapin muli ang iyong sarili. Salamat po. At alam kong gagaling ka rin, matapang ka. At ituloy-tuloy lang natin itong ating pag-uusap at gagawin natin ang lahat para gumaling ka. Ngayon, alam ko na ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi lang ito ang pagtakas sa isang masamang sitwasyon, kundi ang pagtanggap sa sarili at pagmamahal sa sarili. Maraming salamat sa lahat ng taong naging parte ng buhay ko. Dahil sa inyo, natutunan ko maging malakas at matatag.